last year, ako po'y nag-conduct ng surprise inspection sa National Center of Mental Health at dagdag po ng violation ang aking nakita na diskubre at dagdag po ng korupsyon lumitaw. Kaibigan, welcome po kayo sa aking channel. Raffy Tulfo ibasibak ang MOCONG sa DOH, dahil sa maruning pamalakad ng hospital ng DOH. Kaibigan, please like and share. Formaldehyde, yan po ating ginagamit pang imbalsamo, if I'm not mistaken. So, ibig sabihin, buhay pa yung mga nagbibabe, inimbalsamo na, parang gano'n natang lumilitaw. So, ano pong ginagawa ng FDA natin para masiguro na itong mga chemicals, especially minention ni Madam Sponsor, mailagay doon sa karton sa label para yung mga may balak pa lamang mag-vape, mag-research sila, makikita nila yung mga chemicals na nakasulat doon, then hindi na sila ma-encourage na mag-vape. And then yung mga iba na nagbe-vape na, pag nakita nila yung nakasulat doon yung formaldehyde at alam nila ipang imbalsa mo yun, baka tumigil sila. So, pwede bang magkaroon ng sistema na ngayon ang DOH and FDA in coordination with the DTI na para ilagay na yung mga chemicals that goes into vape doon pa lamang sa karton, sa labeling? That is precisely the issue that this representation raised when the law regulating e-cigarettes and vapes was passed, because the jurisdiction was transferred to DTI. So in that sense, natatali ang kamay ng DOH and FDA, even though I'm always prodding them to be more active because the law itself gave the jurisdiction to DTI. So yung listahan ng mga ingredients na yan, I actually spoke to the secretary, the acting secretary of DTI yesterday, kasi kahapon po yung kanilang budget deliberation. Kasi bago po siya, so tinanong ko siya kung ano yung ginagawa nila about it. And according to her, they have sent out advisories to all these companies to submit the list, kasi lumagpas na po yung deadline for submitting their registration, which includes the list of ingredients. So once na matanggap nila yon, noted lang sa kanila yung list na yon. Kasi nga po, Mr. President, si DTI, wala naman siyang capacity, hindi ho sila mga doktor. So that is the sad reality. Kaya kanina, before we officially started, I was also telling the secretary na ano bang pwede natin gawin para matulungan sila, dahil they're incapable of doing that job. Even though the secretary assured me na nagmamalasakit siya at ayaw din niya ng ganon. Pero sabi ko, baka pwede kayong mag-usap dahil bago din ang secretary, anong bagong direksyon ang pwede natin kunin within the bounds of the law, kasi nga nabigay yung jurisdiction sa DTI. Okay. Thank you, Madam Sponsor, Mr. President. In other countries like Singapore and China, banned na yung vapes, especially yes. Sa US, banned na rin yung mga flavor vapes, as you did mention, Madam Sponsor. So, hindi ba natin magawa yan dito sa Pilipinas kung nagawa ng ibang bansa na i-ban yung vapes? Special flavor vapes muna. Kasi yun yung very attractive to sa mga youth eh. Yung may mga flavor, strawberry, apple, etc. Yun yung very attractive sa mga bata. So, kung hindi na talaga natin mapigilan na payagan na magkaroon ng vape dito sa Pilipinas, at least man lang yung flavors, pagbawal para hindi maingganyo yung mga kabataan na gumamit ng vape. Are you for the banning of flavors? Okay. So, Mr. President, just a brief history put on record for all our colleagues and listeners. Nung natakil yung sin tax law, I think that was 2019, yun nga pinasok po as sin tax law, which included some provision. Well, it included the taxation of vapes. That's why doon sa law na yon, we included a provision that limited the sale of vape to no flavor and plain
plain tobacco, yung normal na flavor ng tobacco and menthol. Kaya lang, nung inamend itong law na ito at pumasa ito, if I'm not mistaken, 2021 or 22, which I voted against, napasok na yung iba-ibang flavors. Nandun yung parang supposedly, and I really emphasize supposedly safeguards na wag daw attractive to plain tobacco, yung normal na flavor ng tobacco and menthol. Kaya lang, nung inamend itong law na ito at pumasa ito, if I'm not mistaken, 2021 or 22, which I voted against, napasok na yung iba-ibang flavors. Nandun yung parang supposedly, and I really emphasize supposedly safeguards na wag daw attractive to the children. Pero the reality is, once you open that definition, it's there. So mag-aaway-away tayo what's attractive to the kids. And now, yun nga, one click, you will see all of these mga cartoon characters, mga pink floral, etc. So the secretary said na ang stand nila is against flavors. First of all, bawal nga sa bata, but the fact that it is attractive to the young people and the kids, na-attract nga sila. And ang stand nila is bawal sa bata. Dapat bawal ang flavors din. Yan ang stand nila. Pero like I said, there is a law that we passed, and this representation actually has a bill to revert to the original law that limits the flavors drastically to just plain tobacco flavor. Tapos yung menthol, gusto ko lang tanggalin na rin yun. So, Madam Sponsor, Mr. President, so wala na tayong magawa tungkol sa pagpasok, paglaganap, ito mga flavored babes. So wala na, dahil batas na po yan, hindi na ho natin magawa ng paraan na magkaroon man lang ng regulation to ensure na ito mga flavored babes ay hindi mapunta sa mga kabataan. Kasi ito pong gustong-gusto mga bata as young as 15, 16 years old. May kita mo, may hawak-hawak ng mga babes, mga estudyante, mga eskwelahan. So how do we go about making sure na may stop to, yung mga bata ay hindi magagamit ng vape? Magagawa in the sense that yung implementation ng batas na bawal sa bata. Kasi yung bawal sa bata, bawal talaga. Kaya lang, yung in-expect na nga natin ng mangyari, pinayagan nyo, binabaan yung age dahil dati sinabi natin bawal at 21 years. Ngayon, ginawa mong 18. Ngayon nga yung 18, kadalasan yan, high school, pinayagan mo na. So yung makita ng mga grade 7, grade 8 na yung grade 12, pwede na palang mag-vape, nakakahawa po yun sa pananaw ng mga bata, di ba? And then yung flavors na pinayagan na nga, the most that DOH and FDA can do is, according to the secretary, they have already met with PNP for the implementation. Like meron po yan yung bawal ang pagbebenta 100 meters from the schools. Actually, for His Honor's information, yung aking pong amendment nung dinidebate namin yan is 200 meters. Natalo po ako. Hindi naman tinanggap yung aking amendment. So sige, lapit pa natin sa eskwelahan. Yan ang pumasa dito sa atin. So I share His Honor's concerns, and kung sasamahan ako ng ating kasama, yung bill po natin is, I'm sure papayagan po tayo ng ng ating chairman ng Committee on Health na ma-prioritize ang pagdinig doon, kasi yun lang talaga yung best na magagawa natin. Pero as to whether papasayan sa House, hindi ko po alam. Sana dito sa Senate, mapapasaman lang natin. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. President. Mr. President, Madam Sponsor, I would like to ask the sponsor if she will join me in the motion, my request to suspend the rules, so I may hear from the officers of the DOH and NCMH directly their answers to my questions. Mr. President, with the indulgence of the good senator, there is a motion here to suspend the rules. And most probably the reason would be, the underlying reason would be to ask directly the cabinet member concerned. Yes, Mr. President. 1 minute suspension, Mr. Session suspended. Last year, ako po'y nag-conduct ng surprise inspection sa National Center of Mental Health, at dagdag po ng violation ng aking nakita, na-discover, at dagdag po ng korupsyon lumitaw.
aware po kayo doon sa mga nangyari sa National Center for Mental Health. Pinost ko po yun sa social media account ko at yun po ay lumabas sa news at na-interview ko ilang beses. So maybe meron po kayo idea tungkol doon sa problema. Ano po? Umpisa na po natin dito kay Director Noel Reyes. Siya po ating director ng NCMH. Yes po, siya po yung bagong director po ng NCMH. Correct. Kilala niyo po si Dr. Alden Cuyos. I'm sorry, Your Honor, hindi ko po kilala. I was the director of NCR last January 15 lang po ako nag-start, Your Honor. Kasi nga po, itong si Dr. Alden Cuyos, napakakurap po ito. As a matter of fact, nasampahan po siya ng kaso sa NBI dahil sa kasong korupsyon. At that time, siya ay head ng Bids and Awards Committee sa infra, sa supplies and equipments. Tatlo po yun, kinasuhan siya. So, nung kinasuhan siya sa NBI, at hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa kaso, at nakakapagtaka bakit hindi po siya sinampahan ng kasong admin. And yet, na-promote pa po yung Mokong, nabigyan pa po ng mas magandang posisyon. Bakit po? Mokong means yung tao. Yan. Sa halip po na pagpapahingay muna, delikadesa, out of delikadesa, i-transfer muna sa ibang posisyon, binigyan pa po ng mas juicy position. Ba't po nagkaganon? Your Honor, gusto ko lang po i-refer yung sinasabi niyo po kay ASEC Ariel Valencia. If it's okay with you, Your Honor. Yes, Mr. President. ASEC, so ASEC Ariel Valencia. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Actually po, based po dun sa directives noon, meron pong dito na investigation po na ginawa for this. Kasama po rito, base po dun sa minutes po, ay nagkaroon po ng investigation, the role actions of certain engineer, Porino, in the misappropriation plans allocated for NCMH projects and any conflicts of interest involving government officials. So far, yung po kasing name po na sinabi na promote, we look into that po, Mr. Chair. Kasi dito po sa record po namin, I'm sorry, wala po kasi yung ating medical center chief who will know better po yung details of these concerns po. During the last hearing, Mr. President, I spoke to Director Noel Reyes at sinabi ko sa kanya itong problema. Sabi niya, under review daw yung status ni Dr. Cuyos. So it's been more than almost a year now since then. At gusto ko lang malaman kung ano pong naging resulta ng review na yun at ano bang lumilitaw sa review na yun, kung fit ba siya para sa posisyon na binigay sa kanya bilang committee chair pa rin ng Bids and Awards Committee. Siya pa rin po ang committee chair ng Bids and Awards Committee sa supplies and equipment. Dati na po siyang kinasuhan dahil sa korupsyon. So sabi po, ang mga nagkaso, mga kasama niya po, if I'm not mistaken, isa po sa mga nagkaso sa kanya, pinatay. Inambush para ma-silence. And mismo yung pong triggerman, dalawa po sila umamin at natututuro kung sino yung mga kasamahan. At isa sa mga naituro, pointing to Cuyos as isa sa mga possible na kasabwat hanggang sa nakapag-file ng case sa NBI. And now, bakit na-promote? Bakit nabigyan pa ng posisyon to? Di ba dapat sabihin na natin dahil hindi pa siya napapatunayan sa korte? Okay lang yon. Huwag mo na siyang sibakin. Pero at least man lang, alisin siya dun sa kanyang posisyon, ilagay sa ibang posisyon. I don't care, pwede siya maging head ng janitorial services, pwede siya maging head ng mga gardener, pwede siya maging head ng motor pool. Huwag lang po dun sa supplies and equipments chief ng Bids and Award na kung saan doon nga po siya nasasangkot sa anomalya. Mr. Chair, I may po.
we'll check on this po, Mr. Chair, and make an appropriate action po. Sabihan yung Chief of Hospital as you recommended po na alisin po dun sa position po. Kasi sa ngayon po wala po sa amin. Kasi nga po, ito pong si Cuyos, bata sarado po ito ni Director Noel Reyes. Bata-bata po niya ito. So, sampal po sa atin lahat na itong isang taong sinampahan ng kasong korupsyon sa halip na pagpahingahin o sibakin, pinabayaan lang na mamayagpag pa rin sa same positions para patuloy na mangurakot muli. Reason po po, Mr. Chair, the said person is the present Chief of Medical Professional Staff. Bawasan na po natin yung kahiyan na dulot nitong si Cuyos. Baka pwede po, sir, reviewin niyo po yung records niya. Baka pwedeng pakisibak na itong taon to kasi nakakainit ng ulo na meron dyan mga ibang tao, konting akusasyon lang sa korupsyon, tinatanggal agad. Samantalang ito, matindi yung kasong pinal sa kanya. Wala man lang kayong pinal na admin case. Although meron pinal sa NBI, criminal case, pero admin case wala, parang kinukonsinte. So pwede ho ba, sir, pakisibak na muna itong si Cuyos? Para, total mag-retire naman siya, marami na atang naipon to. Yes, Mr. Chair, the central office will act on this for immediate action po, as assured by the Secretary. So, can you get back to us? Gusto ko sana, before the end of this year, sibak na po itong taon to. Kasi po, kung hindi, babalikan ko kayo, sir, at magpapakita pa ako ng more evidence at mapapahiya po kayo lahat dyan sa NCMH, sa DOH. Yes, Mr. Chair, we'll look into that and make an appropriate action based po sa inyo pong recommendation po. Okay, thank you, Mr. President. Now, doon po sa pagkain, 80 million ang budget para sa pagkain ng lahat ng mga pasyente. Now, in-outsource, lumundag sa 300 million. It doesn't make sense. Okay na sana dun sa 80 million at ang nag-prepare ng food ay in-house. Meron tayong dietitian, meron tayong mga cook, meron tayong kompletong personnel, may kitchen tayo, etc. At doon piniprepare. Now, bakit natin in-outsource at 300 million ang gagastusin o ginastos? Para naghahanap tayong pagwawaldasan ng pera. At that time, ang binigay na reason sa akin ni Dr. Reyes ay paimbestigahan daw niya, pero ang reason ay dahil yun daw po ang request ng dating director, predecessor niya, because of pilferage. Dahil lang sa pilferage, kailangan kumuha daw ng i-outsource yung pagkikater at magdagdag ng another 220 million on top. Bakit po? Does it make sense, sir? Does it connect? It doesn't make sense po, Mr. Chair. At ang balita ko po ngayon, that was last year, ngayon na po, 400 million. Umaakyat na umaakyat. Mr. Chair, we'll check on this and the central office will be handling this po, not the hospital director. Maybe, The central office. since nandito po yung ating butihing DOH Secretary, baka pwedeng, Mr. Secretary, ibalik nyo na lang po sa in-house yung catering. Mas makatipid pa po yung gobyerno natin. Marami po mapagastusan doon sa 220 million or 320 million na pagkakalam ko for this year. Yes po, kung Mr. President, kung talagang yun ang makakamura ang government, Yes. we'll follow that procedure. So, by the end of this year, I need you to get back to this committee and to me para mapakita sa amin na seryoso po kayo sa ating pinag-usapan ngayon, hindi po puro sat-sat lang, at may balik na po sa in-house yung pong catering, sir, yung pagkikater sa pagkain ng mga patients. We will
Mr. President, we will ask all our central office staff to be able to update you before the end of the year Okay. on the results of our investigation. Now, isa po sa mga napansin ko when I was there, when I visited yung NCMH, may mga wards doon na dapat ang capacity lang ng patients for a certain room or cell, whatever you call it, is 10. Pero sinisiksik up to 40 people. Ang balita ko hanggang ngayon, ganun pa rin daw po. I was informed na gagawa ng paraan na ma-decongest po yung mga overcrowded na mga pavilion. Mga wards, especially itong forensic wards in particular, kaawa-awa po, nung pumunta po ako doon, meron doon yung mga patients na nagmamakaawa, sabi nila, ibalik na lang ako doon sa kulungan, the forensic ward, na dinala muna sa NCMH under observation kasi meron silang nagawa while their cases are being processed sa korte. Now, 10 lang dapat ang capacity ng ward na yon at 40 sila nagsisiksikan. Amoy ihi, walang banig, walang kumot, mainit, malamok, para naman sila mga animal. Yan po ba na-address? Ang sasagutin niyo po, yes, but hindi pa rin po, base po sa aking informante. Palibasa yung ba ng mga pasyente na may problema sa pag-iisip, so papabayaan na natin, hindi natin naalagaan. Mr. Chair, we'll look into that po. Kasi together po ng nabanggit nyo kanina, there are certain patients na ikinumit po or ordered po na i-admit doon. But definitely po, yung improvement po will be looking into po ang ating health facility enhancement program po. Para po mas maging maayos po ito. Tama, Mr. Chair. Ang binigyan naman sa akin na reason noon ni Dr. Reyes, yung director, ay kung bakit hindi pa rin po na babalik sa korte, sa jail, yung po mga nakumit sa kanila ay sapagkat humintay lang sila ng court order. And I have with me from Supreme Court, from the court administrator, says here na 80% na ay nakapag-comply na sila, nautusan ng mga korte para maibalik na yung mga nakakumit sa NCMH sa mga city jails, kung saan pa man yung mga city jails na dapat sila ay nakapiit. And again, my informante told me, hindi pa rin na po nangyari despite the fact na meron ng mga order sa korte at may compliance ng mga korte. So lumilitaw lang po dito, hindi lang po corrupt ang ilan dyan sa mga taga-NCMH, inutil pa. Mr. Chair, with that information po, we'll review po the list na nasambit na banggit po nyo na meron ng court order to send back, to transfer po yung ating mga na-admit sa facility into the appropriate jail po as mandated by the court. We'll review po the list, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Isa pa po ang gusto kong i-point out. Meron pong pavilion na hindi po tinuloy ang construction because of corruption. Nagpadala ulit ako ng tao doon, nakatenga na lang po doon, nabubulok na po yung building, mga materyales. Ang sabi sa akin ni Dr. Reyes, mag-usap kami last year, nasa korte raw yung kaso kaya hindi na pwedeng galawin. Ang tanong ko po, it's been a year, so ano na po ang status ng kaso? I'm referring, Mr. President, to Pavilion 6. Okay, Mr. Chair, we'll be asking our legal service to look into this and what remedy can be done so that it can be acted upon para po hindi masayang po yung facility. Mr. Chair? Siguro may request from you. What's your name? Rio Magbantay, Regional Director. Ariel Valencia po. Yes, sir. And then ASEC Dr. Ariel Valencia. Siguro kayong dalawa mag-ikot doon. At huwag kayong gumamit ng face mask.
pasukin niyo po yung mga ward, pasukin niyo po yung mga facilities, at makikita niyo kung kaano kabaho, kapanghi. In fact, ako pumasok doon, halos maduwal ako eh. Matibay sikmura ko, pero nasuka ako sa sobrang baho. Yung mga nurses nyo, kaawa-awa, naka-face mask, doble-doble pa, hindi masikmura. Napabayaan na yung mga taong yon. Siguro, umalis kayo sa mga air-conditioned room ninyo, pumunta kayo doon para makita nyo on the ground kung ano yung status. Sa palagay nyo, tama ho ba? Will do po, Mr. Chair. So, maasahan ko ba before the end of this year na nakapagbisita po kayo, magpadala po kayo sa committee na ito sa akin ng mga videos, pictures na you were there, and then ano po yung na-find out ninyo at ano mga improvements ang dapat nyo gagawin para matuwid po yung problema. Yes, we'll do that, Mr. Chair, including po yung ating legal team to look into the unfinished Pavilion 6 po, Mr. Chair. Sa Belkins naman po, kumusta na po yung kaso tungkol sa Belkins, Secretary Ted Herbosa, sir? Mr. Chair, nag-create kami ng parang 3 groups. Sinama namin ang PRC, ang PMA, at ang PHA, Hospital Association, and we're investigating. Pero ang problem po namin, kailangan namin ng complainant. Parang sabi nila hindi daw magagamit yung anonymous complaint na sinabi doon sa Senate hearing sa Committee on Health. So if the good senator can help us have an individual who will file an official complaint, tatakbo yung investigation, Mr. President. Oh yeah, pero Mr. President, merong mga doktor na umamin na sila po ay mga member ng Board of Directors, kasama po sa Board of Directors o member ng mga pharmaceutical companies, and yet they practice and they write prescription ng mga gamot na kung saan sila ay corrected. Isn't that conflict of interest, Mr. President? Mr. President, we also ordered the director of Heart Center, the then director, not the new one, to actually cleanse the roster of visiting consultants of those that were connected to the Belkans to minimize this particular problem which was raised during the Senate investigations. Okay, so ongoing po yung inyong investigation. Yes, Mr. President. Ano po yung pinaka-latest na? Meron na ho ba kayong nakitang kaso doon na tingin nyo ay napapatunayan yung mga kumakalat na mga akusasyon, irregularities about Belkans? Meron po mga lumabas, Mr. President, mga file patients that were bothered nga and did not buy the prescriptions that were given to them na napakahaba at napakarami. Pero hindi sila mag-complaint, ayaw nila mag-file ng complaint. Although yun ang alam ko rin, yung isang doctor finailan ng kaso ng Belkans, I think cyber libel. And, Okay. Hindi na masyadong nag-post yung specific doctor na yun. Okay, marami po sa mga doktor ang umamin na there's such thing as incentives. They are given incentives para magsulat ng prescription in favor of their favorite pharmaceutical companies. So, ano pong direksyon, polisiya, ng DOH tungkol dyan? Marami po mga doktor na umaamin na mismo na yes, we get incentives. In fact, sa isang hearing the last time dito sa Senate, ilang doktor na paamin na nabibigyan sila ng incentives pag susulat ng prescription in favor of pharmaceutical companies, drugstore na Yes, Mr. President. kasama sila. Ni-raise nga namin ito sa Public Health Ethics Committee ng Department of Health, yung conflict of interest issue of owning a pharmaceutical and then practicing in a DOH hospital. Ang napag-usapan dito is malaking tulong siguro kung ang Pilipinas ay magkakaroon ng similar law as in the US, yung Stark Law, wherein ang doctor cannot prescribe anything where he will benefit from if he owns a laboratory or a botika or a pharmaceutical. Wala po tayong batas na gano'n. Kaya ang nangyayari, it's an ethics complaint
So it will be based on ethical standards of the peers. Ang lahat ng mga minention ko po, may mga ethics committee, yung DOH, yung Philippine Medical Association, yung Hospital Association, meron silang ethics committee where these complaints can be given kung may isang pasyente na nagrereklamong may conflict of interest na piniprescribean siya ng gamot na kailangan bilhin sa isang specific na butika. Okay, thank you, Mr. President. Pero sometimes the patient doesn't know. So how would they complain if they don't know? Ang nangyari po kasi nag-overprescribe ang mga doktor na hindi naman kailangan halimbawa ng isang pasyente yung number of medicines, dadamihan niya para ma-meet niya yung quota. You know that, Dr. Herbosa, nangyari yan. So yun dapat naiwasan natin dahil kawawa din naman yung pasyente, natataga sila sa mga gamot na hindi dapat nila kailangan naman. Yes, Mr. President. Yan din ang inutos natin sa bagong director ng Philippine Heart Center to make sure ma-educate yung mga patients themselves na merong ganun at magbigay alam kung merong sobrang prescription at also the doctors themselves para tayo ay karoon ng tinatawag na ethical prescription para sa ating mga pasyente. Mr. President. Okay, thank you, Mr. President. Let's move on to the Bureau of Dental Health Services. Ano nangyari po rito? Para sa kalaman, Mr. President, ng Senado, first time po meron tayong Undersecretary na Doctor of Dental Medicine and nagawa na siya ng programa para sa ma-reorganize at ma-create ulit yung Bureau of Dental Health. So may proposal na. Number 2, immediately naggawa kami ng proposal through Undersecretary Molly Chong, nandito sa aking likod, yung PhilHealth dental benefit package. Ito rin po yung minungkahin nyo, Senator, sa amin. And ang first package na propose is yung extraction, prophylaxis, and fluoride varnish, a total of 300 pesos, plus needed emergency tooth extraction, plus spit and fissure sealant, which is 400 pesos, and second such benefit of 300 pesos. So a total of 1,000 pesos per PhilHealth member for benefit package. Hindi pa ito approved ng board pero nakapropose na ito sa Benefits Committee. I think ita-table namin sa Benefits Committee sa Huwebes po, Mr. President. Okay, thank you, Mr. President, for mentioning na isa po ako doon sa nagtulak na para magkaroon ng malawakang coverage para sa dental services ng ating mga kababayan from PhilHealth. Pero di ba mas maganda kung meron tayong isang departamento na nakafocus lamang tungkol sa dental care ng mga Pilipino, Dental Bureau, so to speak. At yun po ay tinanggal na ata. Sayang. Tama po, Mr. President. This will require additional budget, so approved ng DBM. Pero in the meantime, nag-issue po ako ng Department Personnel Order creating a task force for the review of the policies and organizational structures concerning the Bureau of Dental Health Services and Oral Health Bureau. So, kasi ilalagay sa budget at saka pagka nag-create ng bureau sa organizational chart, pinapa-approve din sa DBM. So, task force muna po, Senator, Mr. President, para tumakbo lang itong dental services. Pero importante po, by next year, if I'm not mistaken, if I heard it right, mula sa mga taga-PhilHealth, so magkakaroon po ng malawak na coverage para sa dental health services, dental services para sa mga Pilipino covered ng PhilHealth. Kasama yung prophylaxis, kasama na yung tooth extraction, surgery, etc. Yes, Mr. President. At saka tutuloy din natin yung mga dental missions na ginagawa during our Lab for All, during our Servicio Fair na sinusupport ng mga dentist na galing sa mga hospital ng Department of Health. How about yung pre-pustiso po, Mr. President? Nasasama namin ngayon yan doon sa MAIP program kasi mas mahal niya konti yung pustiso. So, pinapondohan namin yung mga may indigent na nagpapasukat at nagpapagawa ng pustiso. MAIP. So ibig sabihin mag-aantay pa sila kung merong MAIP available. Di ba dapat kasama na po yan ang coverage sa PhilHealth? Lahat ng mga pustiso, especially sa mga mahirap natin kababayan, well, hindi sa mga hirap, even the working class na they cannot afford it because pustiso are very expensive. Mga pustiso na ito. At lalo sa mga senior citizen,
makikita naman po natin, Mr. President, marami sa mga senior citizen natin pagdating ng 70 na above, wala silang mga ngipin. So, maybe we can provide free prosthesis sa kanila through PhilHealth. Yes, Mr. President, we will also include this. Naka-pipeline actually. Kasama yan yung sa umpisa yung extraction and cleaning. And then susunod na po natin yung provision of prosthesis. Okay, dalawa na lamang. Okay, sige. Sige, suspend. Oh, sige. Isuspend na niya. Okay, well, hindi ako nasabihan. Sige. Mr. President, after conferring with His Honor and considering that we're scheduled to have our traditional Christmas Yuletide lighting ceremony scheduled at 6:30 today, I move that we suspend deliberations at exactly 6:26 and return to the plenary hall immediately after the ceremony after 20 minutes. Thank you, Mr. President. I so move, Mr. President. Yes, before I rule on that motion, let me invite everyone to join us in the Christmas tree lighting, especially the Department of Health, para meron naman tayong health break. Is there any objection? Hearing none, the motion of the Majority Leader is carried.